Samantala, mga kapuso, may ipinasusumiti na ang pre-trial chamber 1 ng International Criminal Court sa prosekusyon at sa depensa sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na buwan. Kabilang sa mga kailangang isumite ng prosekusyon ang kompletong detalye ng kanilang mga ebidensya. Kailangan din nilang ipasa ang bilang ng kanilang mga testigo at kung dapat bang itago ang kanilang pagkakakilanlan at kung hihiling ba sila ng proteksyon. Binigyan sila ng hanggang April 4 para rito. Sa panig naman ng depensa, pinadedetalye kung kailangan ba nilang magsagawa ng investigasyon bago ang confirmation of charges hearing sa September 23 at kung mailalabas din ba silang ebidensya at testigo sa nasabing pagdinig. Bibigyan din sila ng pagkakataon na magbigay ng obserbasyon sa mga dokumento ng prosekusyon hanggang April 11. Inaatasan din ng korte ang registry na magbigay ng obserbasyon hanggang April 2 kaugnay sa aplikasyon ng mga biktima para sa partisipasyon sa pagdinig. Hanggang April 11 naman pwedeng magbigay ng komento ang prosekusyon at depensa kaugnay nito. At yan muna ang pinakasariang balita mula pa rin dito sa The Hague. Balik sa studio. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.